Hello guys! Eto nga at ride mode muna tayo ngayon. Pero nagpa-parlor na muna ako para maganda naman yung aking hair kapag kami ay nag-date ng aking husband. At niyaya ko na nga lang muna siya dito sa ibabaw ng bundok dito sa Mount Arayat na malapit sa aming lugar. From Bulacan to Pampanga. Kaya nga, in-enjoy muna namin na makapag-ride din paminsan-minsan. Matagal-tagal na rin kaming hindi nakakapag-rides. Ayan nga at papasok na kami sa Rodriguez Nature Park dito sa may Mount Arayat. Kaya guys, masarap din sa mag-asawa yung may banding paminsan-minsan. At ayan, nag-registered nga kami na dalawa lang kami. At yun nga, 50 pesos ang bayad ng bawat isa. Kaya guys, mahalaga din to paminsan-minsan, nakaka-relax. Hindi yung puro lang tayo work, puro yung mga responsibilities, paminsan-minsan. Kailangan nakakasingit din tayo ng bonding time. Ayan nga at syempre, kailangan nating tignan kung ano bang mayroon sa lugar na ito. Parang feeling ko nga papunta lang ng Baguio dahil maraming puno, maaliwalas ang lugar. Kaya yan, masarap sa park kapag gusto mo talagang makapag-relax ng konti with nature. Ayan. Kaya guys, tingnan natin kung ano bang mayroon doon sa itaas. Ayan nga guys, paakyat nga tayo sa taas. Ang kalsada ay patag naman, kaya madali lang akyatin. Pataas, maaliwalas, maraming puno. At saka, ang maganda dyan ay hindi bako-bako ang kalsada. Kaya, maayos, masarap akyatin. Ayan nga guys, at dyan yung overlooking nila. Makikita na natin. Dahil nasa itaas nga tayo ng bundok, kaya maaliwalas, maberde, malamig. Talagang pag gusto mong huminga ng malalim at sariwang hangin, dito ko naiisip pumunta kung hindi sa dagat, sa ibabaw ng bundok. Ayan nga at maraming puno. Nagkalaglag na nga yung mga mangga. Wala naman kumukuha. Ayan nga yung kanilang overlooking dyan. Ayan, tignan natin kung ano ba yung mayroon pa sa lugar na yan. Ayan nga guys, at syempre nilibot-libot ko nga kung ano pa ba ang makikita sa lugar na yan. Ayan, may marami silang mga pwede kang mag picture. Nasabi nila maganda daw dyan pagka mga alas 6 na, hanggang alas 9 sila ng gabi. Pero kami, hindi naman kami magpapadilim kasi nga ay uwi pa kami ng Bulacan. Kaya maaga rin naman kaming umuwi at pagkatapos nga naming mag picture, mag video at ayan nga, meron silang cafe dyan sa ibabaw ng bundok. Maaga nga lang kaming nakarating kaya medyo mainit pa, hindi pa okay magkape during the time. Kaya nilibot-libot ko muna at nag-aayos pa rin naman sila. Dahil ang start pala dyan ay 4 o'clock to 9 p.m. Pero meron ng mga umakyat. Kaya gaya namin, dumating kami dyan is mga 2 o'clock siguro yun. Kaya yan, medyo mainit pa. Kaya maganda na rin na nauna ka dahil hindi pa masyadong marami yung tao. Yan. Yan yung kanilang cafe dyan sa ibabaw ng bundok. Yan. At dyan nagsiserve din sila ng mga cakes, ng mga coffee, ng mga pasta. Marami din naman silang siniserve dyan sa lugar na yan. Yan nga. At interview tayo dyan ng mga staff. Ayan nga yung kanilang coffee na siniserve. Piniprepare pa lang nila nung dumating kami. Ayan. Maganda yung place.
maaliwalas. Kita mo yung ayan, yung mga kalsada na dinaanan. At yan nga, ang aking husband. At ayan, dyan na lang kami nagkwentuhan at nagtatawanan, nagbonding. Ayan nga, ganyan lang naman ang buhay mag-asawa. Hindi naman kailangan na parati kang serious. Kailangan, basta sama-sama na lang kayo lagi. At kung ano yung, kung saan kayo magkakasundo, yun na lang yung pagkwentuhan nyo. At lagi nyong ibabalik yung mga alaala. Diyan kami babalik kung ano ba yung mga nakaraan na masasayang mga alaala at nagtatawanan kami. Yan. Ayan nga, at enjoy na lang namin yung view dyan sa baba at yung aming mga dinaanan. Ayun, yung mga kalsada na yun. Doon kami galing, doon sa liku-liko na kalsada na yan. Paakyat dito sa lugar na yan. At doon din kami nagdaan, doon sa sa baba, paakyat dito nga sa ibabaw ng bundok ng Mount Arayat. Ayan, nakaka-enjoy din paminsan-minsan na pumupunta tayo sa mga ganitong katahimik at simpleng mga lugar. Ayan nga. At ganyan lang. Relax lang din tayo. Masyadong serious sa buhay para hindi tayo nagkakasakit. Kailangan take it slowly lang talaga. Huwag nagmamadali. Lagi na parang laging may hinahabol sa buhay. Masarap pa rin yung nai-enjoy natin kahit na mga simpleng bagay lang. Ang importante ay nakakapag-relax pa rin tayo at nabibigyan pa rin natin ng panahon na ang isa't isa kung paano natin inaalagaan ang ating mga anak. Siyempre, ganun din tayo sa isa't isa. Ang ganda ng langit, oh. At ayan, pa-relax lang kami. Pa-chill lang muna kami dyan. At may kubo na pwede ka rin doong magstay. At syempre, yan sa ilalim ng puno ng mangga. Dahil nature nga, marami silang sampalok dyan. Hindi naman nila pinipitas. Kaya sabi ko nga, hindi nila pinapansin yung mga bunga ng puno dyan. Kaya ginawa ko ay tinignan ko na lang at naglibot-libot na lang ako dyan sa lugar na yan. Kaya na-enjoy ko naman at yan, simple lang naman kung paano maging masaya. Hindi naman kailangan na maging engrande or magarbo ang iyong mga lugar na pupuntahan para ka maging masaya. Ang mahalaga ay masaya ka, nakasama mo ang iyong mahal sa buhay at kahit pa paano ay nakakapag-relax din kayo kahit sa mga mumunti at simpleng bagay lang. Ayan. Kaya yan guys, ayan. Yun lang ginagawa namin dyan. Pasyal-pasyal lang din. Picture. Ayan nga, meron silang tree nest dyan. At yan, inakyat ko nga yan. Tinry ko nga umakyat at kaya ko naman palang siyang akyatin. Kaya lang syempre, dapat ay mag-iingat ka pa rin sa iyong mga pag-akbang. 'Di ba? Kaya dapat laging nag-i-stretching para yung ating mga buto-buto ating masigla pa din. Mag-i-exercise pa rin kahit na papaano. Ayan nga guys, at ayan, nakaka-enjoy lang. Ganyan lang yung ginawa namin dyan sa lugar na yan. Parang bata lang. Sa simpleng kasiyahan, ayan, may ganyan lang ginawa namin dyan. Na pa-relax lang.